Bilang resulta, ang mga tauhan ng Kimball ay nag-ooperate na ngayon sa ilalim ng Operation Frontier Sentinel, isang operasyon ng 17 Coast Guard District na idinisenyo upang matugunan ang presensya kapag ang mga magkakakompetensya na bansa ay tumatakbo sa loob at sa paligid ng karagatan ng United States, habang ang Surface Action Group naman ay pansamantala lamang at nakita ng Kimball na naghiwalay din ito. Sa isang regular na pagpapatrol sa Bering Sea, ang mga tripulante ng US Coast Guard, Cutter Kimball, ay nakatagpo ng mga sasakayang pandagat ng People Liberation Army ng bansang China, pati na rin ang mga barkong pandigma ng Russian Navy na naglalayag sa isang combined surface action sa Alaska. Una nakita ng cutter ang Chinese guided missile cruiser na Renhai CG-101 na naglalayag ng humigit kumulang 75 nautical miles sa ilaga ng Kiska Island sa Alaska. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang naturang insidente sa pagitan ng mga barko ng Russia, China at United States. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang ang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Bilang resulta, ang mga tauhan ng Kimball ay nag-ooperate na ngayon sa ilalim ng Operational Frontier Sentinel, isang operasyon ng 17 Coast Guard District na dinisenyo upang matugunan ang presensya kapag ang mga magkakakompetensya ng bansa ay tumatakbo sa loob at sa paligid ng karagatan ng United States, habang ang Surface Action Group naman ay pansamantala lamang at nakita ng Kimball na naghiwalay din ito. Samantala ay patuloy pa din naman na sinusubaybay ng barko ang mga aktibidad sa rehiyon, aniya ng opisyal ng mga Coast Guard cutter na nakadeploy sa Bering Sea at North Pacific Ocean, na kung saan ay nakatagpo din sa mga sasakyan pandagat ng China, kabilang ang Surface Action Group na bumabiyahe ng humigit kumulang 50 milya mula sa Aleutian Island. Ang Kimball ay isang 418-foot na Legend class na national security cutter mula sa Honolulu Island sa Hawaii. Sa simula ng buwang ito, ang mga combat ship ng sangay ng hukbong dagat ng Russia at China ay nagsasagawa ng magkasanib na paghahanap at pag-atake sa mga MAB enemy submarine sa loob ng Vostok exercises. Isang barko ng US Coast Guard naman na nakagawiang nagpapatrolya sa Bering Sea sa labas ng Alaska ay nagulat ng isang engkwentro sa isang Chinese guided missile cruiser na kalaunan ay natuklasan na bumabiyahe kasamang dalawa pang Chinese naval vessel at 4 na Russian Navy ship. Ang Renhai CG-911 missile cruiser ay namataan ng US Coast Guard Water Kimball 138 kilometers sa ilaga ng Kiska Island ng Alaska. Habang ito ay nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya, ito ay base sa kapahayagan ng Coast Guard, isang US-130 Hercules aircraft ang nagbigay ng air support para sa Kimball mula sa Coast Guard Station sa Kodiak, Alaska. Ang engkwentro ng hukbong pandagat ng China at Russia sa United States Coast Guard vessel ay nangyari isang buwan pagkatapos ng babala ng Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg tungkol sa lumalaking interes ng bansang China sa Arctic at sa pagtatayo ng base militar ng Russia sa naturang teritoryo. Samantala ay sinabi naman ni Stoltenberg na nag-set up ang bansang Russia ng bagong Arctic Command at nagbukas ng daan bago ng Soviet era Arctic military sites kabilang ang deep water ports at airfields. Samantala ay dineklara naman ng China ang sarili bilang isang malapit sa Arctic na estado at ngayon naman ay pinaplano na magtayo ng pinakamalaking icebreaker sa buong mundo. Ang engkwentro sa Kiska Island ay pinakahuli na naiulat na sagupaan sa pagitan ng US-Chinese naval ship sa rehiyon. Kung babalikan naman noong Setyembre taong 2021, ang mga cutter ng US Coast Guard sa Bering Sea at North Pacific Ocean ay nakasagupa ng barko ng China, mga 80 kilometers mula sa Ayulan Island. Regular na hinabol ng mga barko ng South Korean Coast Guard ang mga bangka ng bansang China nang pinaniniwalaan na ilegal na nangingisda sa katubigan ng South Korea.
na kung minsan pa nga ay nagdudulot ito ng marahas na konfrontasyon na nagpapagulo sa isang relasyon na susi sa mga pagsisikap na subukang pigilan ang mga programang nuklear at missile ng bansang North Korea. Ayon pa sa Coast Guard, isang armada ng 44 na fishing boat na mula sa China na pinatibay ng mga bakal noong Martes ang nagsimulang sumugod sa patrol boat na nagbigay ng mga babala upang makaiwas sa gulo. Samantala, nagpaputok naman ng mahigit 200 beses ang Coast Guard vessel sa mga bangka hanggang sa umatras ang mga ito. Samantala, ang China naman noong nakaraan ay nagsampa ng diplomatikong protesta laban sa South Korea dahil sa paggamit ng puwersa ng Coast Guard nito ay nagpahayag ng seryosong pag-alala tungkol sa mga ulat. Inihayag naman ng isang Foreign Ministry spokesperson sa mga mamahayag na umaasa ang bansang China na pangangasiwaan ng South Korea ang mga naturang issue sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga aksyon. Sinabi naman ng Foreign Ministry ng Seoul na sinusunod ng Coast Guard ang lokal na batas sa paggamit nito ng mga armas sa isang lehitimong hakbang laban sa mga bangka na gumawa ng mass violation of the water of the fishport illegal fishing. Noong Setyembre ng nakarang taon, 3 mangingisda naman na mula sa China na napatay sa sunog sa bangka ng mga isang tripulante ng South Korean Coast Guard na sinusubukan na hulihin ang mga ito para sa iligal na pangingisda na kung saan ay naghagis ng mga flash grenade kung saan nagtatago ang mga ito. Ayon sa South Korean Coast Guard, pagkaraan naman ng 1 buwan, 2 Chinese fishing boat naman na iligal na nangingisda sa katubigan ng South Korea ang bumagsak at lumubog. Sinabi naman ng bansang China noong Miyerkules na hindi ito nasisiyahan sa South Korea matapos magpaputok ng babala ang Coast Guard sa mga mangingisdang Chino sa karagatan ng South Korea. Noong naman Martes, sinabi ng South Korean Coast Guard na pinahinto nito ang 2 sasakyang pandagat ng China na iligal na nangingisda na nagudyok sa humigit kumulang 30 iba pa at may darating pang mga bangkang Chino sa kaparehong grupo na dumaksa at nabangga sa Coast Guard vessel. Walang mga mangingisdang Chino ang nasaktan. Gayunpaman, ayon sa isang ahensya ng South Korea, ang paggamit ng armas laban sa mga pangingisda ay maaring makapinsala sa 2 panig at pagkalugi sa mga pananalapi. Idinagdag din naman ito na palalakasin ng bansang China ang pamamahala at disiplina ng mga mangingisda. Inaasahan din umano nito ang pagtaas ng komunikasyon hinggil sa naturang issue. Ang mga army veterans ng bansang India habang sumasang-ayon sa mga kalamangan ng mga ito sa pagpapadaan ng mga pisikal na issue ng mga sundalo, gayunpaman ay umiiwas sa pagbibigay sa sistema sa labis na kride. Sinasabi nito na ang mga problema sa pag-ingay sa isang maliit na bahagi ng paglilingkod sa mga bulubundukin, mga kapaligiran na mayroong mababang oxygen, bukod sa pagtuturo sa mga issue sa timog. Gastos at pagpapanatili, isang nangungunang sources patungkol sa mga issue ng militar ng bansang China ay nagsabi ng mga PCO ay isang standard equipment na ngayon aniya ang mga naturang kagamitan ay naglalabas ng 71% ng purong oxygen. Malaki umano ang may tutulong nito sa mga sundalo sa PLA sa kahabaan ng Hilaga at silangang hangganan ng Himalayan ng India. Kasama ang China at Pakistan na nakadeploy sa taas na 3,000 metro at higit pa. Batay naman sa mga tagapagsaliksik ng researcher ng Eurasian Times, lumilitaw na ang mga naturang kagamitan ay isang maliit na aparatong tila kahon na nakasabit sa mga balikat ng PLA infantry na mayroong mga maliliit na tubo na lumalabas sa baril at isang nozzle. Sa bawat isang butas na mga armas, hindi pa tiyak na kumpirmado ang timbang nito.
Ngunit nakikita naman sa internet na mga unit ng PSA na mabibili sa komersyo ay tumitimbang ng 2 hanggang 3 kilo sa presyo na aabot sa 400 hanggang 3,000 dolyar. Sumang-ayon si dating Commander Lieutenant General na makatutulong ang mga ito na mas mapahusay ang mga kakayahan ng sundalo ng HIA. Sinabi pa nito na ang pangunahing problema sa HIA ay kakulangan ng oxygen bukod sa matinding lamig. Tiniyak naman na mapapabuti nito ang mga pagganap ng mga sundalo, ang paggawa ng mga aparato at mga teknikal na bahagi. Hindi pa isinasawalat kaya't hindi rin tiyak kung ang mga sundalo ay maaaring magsuot nito sa buong pagpapatrol o maikling tungkulin sa isang pasulong na misyon. Gayunpaman, kung may pagpapalagay na mayroon nitong maikling buhay ng baterya ang kanilang gamit ng China sa infrastruktura, sangganan at komersyal at pang-industriya na electronics ay nangangahulugan ng mga malalalim na lugar ay dapat na mapahusay na nasusuplayan ng mga kuryente. Itinuro naman ng mga Major General Arvin Batia at Colonel Alok Astana kung papaano ito makakatulong sa mabilis na pagpasok sa mga sundalo sa pamamagitan ng pagbawas ng oras ng akrimitasyon. Nilatag naman ng mga ito ang aktwal na infantry versus infantry scenario sa fixed ground battles. Napakataas ng posibilidad sa pagitan ng IA at PLA unit sa maling pagkuha o pagtatanggol sa mga paghabol sa Line of Actual Control o LAC. Ayon pa sa isang sources, ang mas mabilis na limitation ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pagbawas ng oras na kinuha ng mga reinforcement sa isang mataas na lugar.